Mga kwentong pambata. Walang hanggang taglamig. Noong unang panahon, malayo sa paanan ng isang burol sa isang bukiring nayon ay may nakatirang masayahing bata na ang pangalan ay Elsa. Namumuhay siyang kasama ang pamilyang kumupkop sa kanya ngunit hindi niya alam yun. Ama, tingnan mo ang aming mga bigote! Makapal, kulot, at napaka-ingrande! Kayo talagang dalawa. Pumunta na kayo. Ina, hindi ba kakatuwa na ang buhok ko ay naiiba sa inyong lahat? Ano? Bakit? Ang iyong buhok ay talagang kamangha-mangha! Hindi lang po, ang buhok ko. Mayroon kayong lahat ng mga peka samantalang ako ay wala kahit isa. Maputla rin ang balat ko. Elsa, huwag mong alalahanin ang mga ganyang bagay. Anak ka namin at mahal ka namin. Hindi pa ba yun sapat? Naghanda na ako ng tinapay, keso at mga mani. Pero ang gusto ko... Keso at pulot! Keso at pulot! Oh, heto. Ang sarap nito. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hindi nila ito gusto. Palaging nararamdaman ni Elsa na may isang bagay na hindi tama sa kanyang buhay pero hindi niya ito maisip kung ano. Isang maaraw na umaga, nagpasya si Elsa na lumabas para maglakad sa burol. Napakaganda naman dito. Ang ganda ng mga bulaklak. Kapag namitas ako ng ilan at ibinigay ko kay ina, pwede niya itong ibenta at magkaroon ng sapat na pera. Gayunpaman, habang namimitas ng bulaklak ay naakit siya ng gusto at di niya namalayan ay nakarating na siya sa kaloob-looban ng gubat. Sobrang init ng araw. Magpapahinga lang muna ako ng konti rito. Nakatulog ng mahimbing si Elsa hanggang sa lumubog na ang araw at siya'y nagulat nang magising. Nako, hindi! Kailangan ko nang umuwi kaagad. Gayunman, hindi siya makakita ng maayos sa dilim at napadpad lalo sa kalaliman ng kakahuyan kung saan ay parang yelo ang malamig na hangin. Ano itong lugar na ito? Kailangan ko nang umalis dito. Ngunit niligaw lamang siya ng malakas na hangin. Desperado siya naghahanap sa paligid ng masisilungan. Ayun! Kailangan kong magmadali. Tao po! Habang napapapikit ang kanyang mga mata, bumukas ang pinto at isang mataas na anino ang bumungad sa kanya. Pakiusap, tulungan mo ko. Kinabukasan, nagising si Elsa at nakita ang sarili sa isang malambot at mamahaling kama. Nasaan ako? Tama. Pumunta ako dito kagabi. Natuwa si Elsa nang makita ang mainit na pagkain sa kanyang silid at kinain niya ito kaagad. Napansin niya ang silid na kahit maalikabok ay maganda ang mga kagamitan. Kailangan kong hanapin ang lalaki. Nagpaikot-ikot siya sa labas ng silid at nakita ang lalaking nakaupo na nakaharap sa sigaan ng apoy. Oh, gising ka na pala. Oo. Salamat sa pagtulong niyo sa akin kagabi. Dahil ayos ka na, kailangan mo na umuwi. Malaman nag-aalala ang mga magulang mo. Nako! Ayos ka lang ba? Alis na! Pag-alis niya sa kakaibang bahay, naramdaman niya na ang hangin ay mas mahinahon na. Nagtataka siyang tumingin-tingin sa mga nagyayelong puno at niebe. Nakapagtataka. Kasalukuyang tagsibol ngayon at ang gaganda ng mga berdeng puno. Pero papaanong taglamig na sa lugar na ito ng kakahuyan? Di nagtagal ay nakalapas na rin siya sa malamig na bahagi ng kakahuyan. Elsa! Elsa! Nariyan ka ba? Ina? Ama? Elsa,
Alalang-alala kami sa'yo. Bakit ka nagpunta dito? Nagpunta po ako dito para mamitas ng bulaklak at maibenta nyo upang may kita kayo kahit papano. Ngunit naligaw ako at sumiksik sa ilalim ng isang puno. Pasensya na po. Oh, mahal ko. Ayos lang yon. Hindi natin kailangan ng pera kung ang kapalit nun ay ang buhay mo. Huwag ka nang babalik ulit dito, ha? Tumango si Elsa, ngunit hindi niya binanggit sa mga magulang ang tungkol sa kakaibang nakita niya at umuwi ng nalilito. Kinabukasan, malalim ang kanyang iniisip. Mabait ang lalaking yun sa akin, ngunit para siyang may malalang karamdaman. Dapat ko ba siyang tingnan? Abala si ama sa bukid. At gagabihin naman si ina dahil nasa binhian siya ng halaman. Sina Tim at Ben naman ay palaging nasa labas naglalaro hanggang dumilim, kaya pwede ko siguro siyang puntahan. Tumakbo siya patungong burol at nagpumilit laban sa nagyayelong hangin. Agad-agad na kinatok ni Elsa ang pinto. Kumusta po? Ako yung babae mula sa... Anong gusto mo? Para magpasalamat sa... Nagpasalamat ka na sa akin kahapon! Paalam! Teka po! Huwag niyo akong basta iwan na lang dito. Mag-isa lang po ba kayong nakatira dito? Ay, nako! Oh, heto po. Nandito ka pa rin? Ano ito? Sabaw! Para gumaling ang sipon niyo. Kumain po kayo kahit konti. Tumingin ang lalaki sa dala nito. Talagang may sakit siya at mukhang masarap ang mainit na sabaw. Talagang masarap nga. Tuwang-tuwa si Elsa at napakwento ng magiliw habang kumakain ng tahimik ang lalaki. Nakikinig sa masiglang kausap at nakakunot ang noo nito. Oh, kailangan ko na pong umalis, Ginoo. Alfred! Kung ganon, Ginoong Alfred, bibisitahin ko na lang kayo muli. Bakit? Paalam! Masayang nakangiti si Elsa habang nagmamadaling umuwi. Nauna pa siya sa kanyang mga magulang. Sa ganoong paraan, bumibisita siya araw-araw kay Ginoong Alfred. Nakakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan sa tuwing kasama niya ito. Si Ginoong Alfred noong una ay hindi siya pinapansin, ngunit natagpuan din ang sariling natutuwa sa kaaya-ayang presensya niya. Kalaunan, nagsimula siyang ipakita at turuan si Elsa ng mga bago at kamanghamanghang bagay at binasahan siya ng magagandang kwento mula sa kanyang mga aklat. May gusto akong ibigay sa iyo. Pumasok siya sa loob at pagbalik ay may dalang pagkain sa isang bandehado. Ito ay isang bagay na gustong-gusto ko. Tinapay na may keso at pulot. Oh, gustong-gusto ko rin yan. Wala sa mga kamag-anak ko ang may gusto niyan. Si Ginoong Alfred at Elsa ay naging malapit sa isa't isa at nabuo ang isang malalim na pagkakaibigan. Sa ganoong paraan, 2 taon ang lumipas at sumapit ang 18 taong kaarawan ni Elsa. Isang araw, dumating ang isang mapaminsalang mga peste at winasak ang mga tanim sa nayon ni na Elsa. Paano natin palalaguin ulit ang ating mga pananim? Kailangan natin ng mga bagong binhi kaagad! Ngunit wala tayong perang pambili ng mga pananim. Sa kanyang pagbisita ng araw na yun, sinabi ni Elsa kay Ginoong Alfred ang lahat ng tungkol sa sakuna. Sa kakaunting pagkain, ang ilang tao ay malamang na magugutom. Tiningnan niya ang miserabling mukha ni Elsa at umalis ng silid. Eto! Bakit? Puno ng mga bariyang gawa sa ginto at mga alahas. Elsa, ibigay mo ito sa mga magsasaka, ngunit palihim lamang. Sasapat na ito para maisalba ang kanilang mga pananim. Kahit na nagulat si Elsa, ay sumang-ayon ito sa kahilingan niya. Hinati-hati niya ang mga ito sa magkakahiwalay na sisidlan at iniwan sa harap ng mga pintuan ng mga magsasaka. Namangha sila ng gusto sa natagpuan. Ginoong Alf, nagawa ko na. Tuwang-tuwa ang mga magsasaka. Salamat, Elsa. Sigurado akong kahit ang asawa ko ay matutuwa. Asawa niyo? Napangiti ang Ginoo sa kanyang pagkamangha. May ikakwento ko sa iyo. Noong una ako ay mayaman, ngunit suplado at sakim na tao. Ang aking minahal na asawang si Olivia ay sobrang bait, ngunit hindi ako kailanman nakinig sa kanyang mga payo.
isang gabi ng bagong taon. Nagdiriwang kaming lahat. May mga bisita sa bahay. Magpakasaya kayo hanggang gusto nyo. Salamat! 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 Jibi, 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 jibi. Ha? Ano yun? Pakiusap! Gusto ko lang ng mainit na masusulungan at pagkain para ngayong gabi. Umalis ka dito. Sinisira mo ang aming pagdiriwang. Mahal, pakiusap. Nagugutom siya at giniginaw. Tulungan natin siya. Ang hindi ay hindi. Umalis ka dito. Nang mga sandaling yun, umihip ng napakalakas ang hangin at ang matandang babae ay naging isang diwata. Ang puso mo ay kasing lamig ng tulad ng sayelo. Samantalang ang asawa mo ay walang kasing bait. Hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal niya at hindi ka rin karapat-dapat na magkaroon ng magandang buhay. Isinusumpa kita na magkaroon ng walang hanggang taglamig at ang iyong asawa ng mahabang pagtulog. Pagbukal na sa kalooban mo ang paghingi ng paumanhin sa masasamang pag-uugali mo, magigising siya. At tandaan mo, mabubunyag ang mga lihim sa oras na mawala na ang sumpa. At gayon na nga, bumuhos ang niebe sa aming lupain na parang alon na nagyelo. Oh, hindi! Ang mahal kong anak! Ialis niyo siya dito! Pakiusap, iligtas niyo siya! Di nagtagal ay nakatulog siya ng malalim at ang aming anak. Hinanap ko siya ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin sila makita. Oh, napakalungkot naman. Hindi kayo isang masamang tao. Napakabait niyong tao. Siguradong magigising ang asawa niyo. Pwede ko po ba siya makita? Nang makapasok sila sa nagyayelong silid, nakita ni Elsa ang isang kaibig-ibig na ginang, payapa at kalmadong natutulog sa isang yelong kabaon. Siya, si Olivia. Mahal kong Olivia, humihingi ako ng kapatawaran sa aking naging pag-uugali. Pinagsisisihan ko ang aking mga terribling nagawa at itinuro sa akin ni Elsa kung gaano kaganda ang pagmamahal at kabaitan. Kung pwede lang magising ka na. Ha? At nawala ang sumpa, natunaw ang lahat ng mga niebe mula sa mga kagamitan. Muling kaaya-ayang namulaklak ang mga halamanan sa buong mansyon na ngayon mainit na. Alfred? Olivia! Gising ka na! Teka, nasaan tayo? Si Alfred habang umiiyak sa tuwa ay ipinaliwanag ang lahat ng mga nangyari at naalala ni Olivia ang tungkol sa sumpa. Siya ba ang anak natin? Hindi. Siya si Elsa. Isang napakabait na bata na palaging bumibisita sa akin sa loob ng 2 taon. Ngunit, ang 3 maliliit na nunal sa kanyang baba. Tingnan mo. Tulad ng sa akin. Ano? Ngunit, bakit hindi ko yan nakikita? Ang mga sikreto ay mabubunyag lamang kapag nawala na ang sumpa. Nang walang ano-ano'y narinig ni Elsa ang tinig ng kanyang ina. Elsa! Elsa! Ina, dito po. Oh, Elsa. Sinabi ko na sa'yong huwag kang pupunta dito. Ginang Olivia? Oh, Ali. Ang 2 ginang ay nag-iyakan nang makita ang isa't isa at si Elsa ay nakatayo lamang na natutuliro. Paanong kilala niyo ang nanay ko? Oh, Elsa, alam mo, ang totoo, si Ginang Olivia ang tunay mong ina. Sila ang tunay mong mga magulang. Ano? Kinuha kita matagal ng panahon na para sa iyong sariling kaligtasan, ngunit hindi ko masabi sa iyo ang totoo. Pero minahal ka na namin na tulad ng isang tunay na anak. Alam ko po. Umiyak si Elsa at niyakap ang inang si Ali. Elsa! Ama? Ina? Kung kaya,
Si Elsa ay nagsimulang manatili sa kanyang tunay na pamilya. Siyempre, bumibisita siyang madalas sa nakagisnan niyang pamilya at ganoon pa rin ang pagmamahal niya sa kanila. Ngunit sobrang saya niya nang sa wakas ay natagpuan niya ang lugar kung saan siya kabilang.